Okay, hello guys. So this will be about the calculations involving Henderson Hasselbalch kasi kulang ng examples. So you may encounter problems sa exam. Okay. Um, Pag given yung pKa at saka yung concentration ng mga substances, walang problema sa pag-calculate ng pH. Just plug in. Pero what if you're asking you're going to be the one to prepare? So yun ang question, right? So ano mga possible questions with the Henderson-Hasselbalch equation? So gagawa ka ng buffer. So ito madali lang, basically plug in lang to. So calculate the pH of a buffer. So dito sa lab tong part na to. Okay, may ano pa ako, na upload ko pa yung qualitative carbohydrate um, test for carbohydrates. So upload ko pa yon, share ko sa group. Ito na lang yung last. So ipopost ko yung pointers immediately after this. Okay, so yon. Okay, so this is a problem involving Henderson-Hasselbalch. So calculate the pH of a buffer. So meron ka ng concentration dyan. So ito yung acid, tapos meron kang acetate. So ito yung tinatawag na conjugate base. So ito yung concentration ng conjugate base, lalagay mo lang dyan. Tapos yung concentration ng acid, lalagay mo lang sa ilalim. So kukunin mo lang yung log nung equation na yan. Okay, madali naman yun. No? So log nito, so log of 2.5. Yung Ka mo, uh, given naman yan. Okay? So, pag given yung Ka, kukunin mo yung negative log ng Ka. Pero minsan, given as pKa na, wala nang problema. Pa-plug in mo lang yan. Okay? Kung pKa, hindi mo na kailangan i-log. Yun na yun. Plug in mo lang yung pKa. Pero kung yung concentration mo is in terms of Ka, kailangan negative log yung ipa-plug in mo. Okay? So, ang pH ng solution will be 5.1. So, ayan yung example na ano. Okay? Teka, maghanap pa akong isang example para ano, just in case. Last example, tapos ano na to, end na to. Teka lang. Naghanap lang ako ng magandang problem. Okay, ito na. So, ito pang isang problem na nakita ko. Okay, so yung kung tama yung research na doon sa acid at saka bases, meron kayong proton acceptor or yung conjugate base over the conjugate acid. Okay? So, maganda tayong problem dito. So, a mixture of 0.2 molar acetic acid and 0.3 molar sodium acetate.
is given. Calculate the pH of the medium if the pKa of the acid is 4.74. So straightforward lang yun, wala nang problema. Since alam niyo na pH is equal to pKa plus log of yung ito yung salt kasi, ito yung conjugate base. So yung may counter ion, kung ba sodium yan yung counter ion ng acetate. Importante, hindi siya yung acid. So acetic acid, acetate. So ito yung sa ibabaw, ito yung sa ilalim. 0.3 divided by 0.2. Okay, so 0.3 divided by 0.2, you have log 1.5. Total of pH is 4.9. Okay, ito, pabaliktad naman. May given yung pH, pero calculate mo yung pKa ng lactic acid. Given the concentration of the two substances. Okay? So, given yung pH, concentration, 0.073 at saka 0.02. Okay mo dito sa proton acceptor, proton donor. Basta ito yung conjugate base, ito yung may counter ion, ito mismo yung acid. Okay? Kung halimbawa, citric acid to, ito yung citrate, ito yung sodium citrate or whatever. Okay, so lalagay mo lang doon, pa-plug in mo lang yung values na yan. Okay, so yun, 0.073 over 0.02. So, pa-plug in mo lang yung values, you get pKa 3.74. So, ito yung medyo mahirap. What is the ratio of the concentration of acetic acid and acetate ion required to prepare a buffer of 5.20? Okay, so given ka na ng pH, tapos given ka na ng pKa. So, matter of manipulating mo na yung Henderson-Hasselbalch equation. pH minus pKa will give you this log of the ratio. Okay? So, rearrange mo lang ito. So, may pH of minus pKa ka na. So, anti-log mo lang to. 10 raised to this value. Okay? So, kunin mo yung anti-log ng 0.44 para makuha yung ratio niya, which is 2.75. Okay? So, kailangan mo lang na 2.75 times yung concentration mo compared sa concentration ng acetic acid. Okay, so may tanong pa. Yun na yun. At least na-cover ko na lahat ng dapat kong ituro. Yung mga sample problems na ano. So sa pH, marunong kayo dapat mag-calculate. So pag pH, marunong kayong gumamit nung log function and anti-log function. Okay? So practice kayo sa bahay kung tama yung nako-calculate nyo sa mga problems sa net. Try nyo lang i-solve yung mga ano. 'Di ba yung pH of halimbawa, pH of 1 times 10 to the negative 3, what's the pH? So alam yung 3. Try nyo i-calculator 'yon. Kung tama yung lumabas sa calculator, tama yung pag-input nyo. So practice muna kayo sa madadali. Katulad ng 1 times 10 negative 3, ano yung pH nun? So alam nyo sagot nun 3. So try nyo i-input sa calculator. Dapat pareho yung sagot dun sa ginawa nyo manually or mental calculations. So pabaliktad, what is the concentration of pH when the pH is 3? So sa mind nyo, alam nyo 1 times 10 to the negative 3 molar concentration nun. So paano nyo i-plug in sa calculator? Okay? So gagamit kayo ng calculator sa lab, hindi sa lecture, sa lab lang. Okay, I will be posting the pointers after this, tapos yung mga videos din. So sana makatulong. Okay. Sir, pwede pong mahingi yung link po niyan? Link? Link po niyan. I-send po sa Zoom. Linking part. Joke. Ito lang. Teka lang. Thank you po. Yan. Okay, yan.
So, sample calculation. Okay, may tanong pa ba? So, thank you for listening. You've been a good class. Mabait na naman kayo sa akin, mostly. So, good luck sa exam nyo. Hope to see you next sem. Same subject. Joke lang. Hindi. Most naman sa inyo papasa dapat. Sige, bye-bye everyone. Bye. Thank you po. Thank you po. Yes, sir. Thank Thank you po, sir. Po, sir. Bye.